Mahigit 1,000 incumbent officials at aspirants ang nakapaghain ng Certificate of Candidacy sa Cebu Province. Si Jessie Atienza sa report. Namayagpag ang kulay berde sa labas ng Talisay City Hall. Pagsalubong ito ng mga supporter kay incumbent Talisay City Mayor Gerald Anthony Samsam-Gulyas Jr. para sa paghain ng kanyang COC. Sinamahan siya ng kanyang asawa na si Cebu 1st District Representative Congresswoman Rhea Gulyas at ng kanyang mga kapartido. Sa COMELEC Provincial Office, full support ang pamilya at mga kapartido ni Cebu Governor Gwen Garcia. Susubukan ni Garcia na mahalal muli sa Kapitolyo para sa pangatlong termino. Si Garcia ang standard bearer ng One Cebu, ang pinakamalaking political party sa lalawigan. Suportado rin ng One Cebu ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. As far as One Cebu's position is concerned, I have already stated it months ago that One Cebu continues to fully support the administration of President Bongbong Marcos. We stood right way back in April, chose from among the candidates running for president in 2022. We stood and decided to throw our full support behind the candidacy of Bongbong Marcos. Opisyal na ring nagsumite ng kandidatura si Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia bilang alkalde ng lungsod. Katandem niya ang tatakbong Vice Mayor na ang dating chairman ng Metro Cebu Water District na si Attorney Jose Daluz. Ipinakilala na rin nila ang kanilang mga kapartido sa ilalim ng Kusog Panaghiusa Coalition. Kabilang na dito ang unang beses na tatakbong konsehal sa lungsod, ang negosyanteng si Harold na kasalukuyang konsehal sa barangay. Currently, I'm the CEO of Harold C. Votel, and also my profession is an architect, and my advocacy for the city is really more into livelihood and infrastructure. And at the same time, I'm ready to serve the Filipino people, especially the Cebuanos, so that what I want to achieve is that each individual voices would be heard. Literal naman na napatakbo ang isang aspirant na naghabol sa deadline ng filing ng COC. Biglaan ang kanyang pagpasya sa kanyang paghain ng COC para sa pagkakonsehal ng Cebu City North District. Actually, naaghat gid ko kay sa tanan nga akong nakit-an ba nga unsa ilang mga plataporma wa gid ko nakit-an nga naghatag unta sila og opportunity sa katong mga nasa ubos ba. Alright, gitawag nato nga equal opportunity sa mga tao nga unta matagaan og trabaho. Ngayong tapos na ang paghahain ng mga COC, susunod na ang yugto ng pagkilatis ng taong bayan sa mga kandidato. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.